Paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Nika sa Cagayan Valley Region na ating tatalakayin kasama si Regional Director Leon Rafael ng Office of Civil Defense Region 2. Director Rafael, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali naman na Ma'am Nia at sa lahat naman na ating taga-subaybay po. Ano po sa ngayon ang epekto ng Bagyong Nika diyan po sa inyo sa Region 2 matapos mag-landfall po ito ngayong umaga diyan sa Dilasag, Aurora? Opo, yung Dilasag Aurora po ay nasa Region 3 at ito la po ay nasa baba lamang ng Dinapig, Isabela. At nung nag-landfall nga kanina pasado alas 8 ay kinuna na namin ng mga geotag videos yung mga aming mga DRRMOs dyan sa kalapit lugar niya. At talaga naman po na malakas at ang ulan at saka hangin doon sa dinadaanan o tinatahak ni Bagyong Nika po. Yes, sir. At ito po yung mga dinadaanan niya. Ito po sa may San Agustin, itong marindaanan niya yung sa Jones, Isabela, sa San Isidro, sa Etiague at saka sa lungsod po ng Santiago City. Dito po ay nasa mga bandang south ng Isabela Province po. Okay. So, Director De Leon, ang Cagayan naman po ay nasa inyong jurisdiction. Paano naman po pinaghahandaan ng probinsya ng Cagayan ang posible maging epekto nitong Bagyong Nika? At meron na po ba tayo mga ipinatupad na sinasabing forced evacuation, lalo na po dun sa mga high-risk areas identified by the NDRRMC? Opo, Sir Jonathan, tama kayo. Nagkaroon na po tayo ng mga preemptive evacuation at sa ating datos ay meron na tayong 1,564 na pamilya o kinabibilangan ng 4,561 individual sa lalawigan ng Isabela, Cagayan, Vizcaya at Quirino na nagkaroon na po ng preemptive evacuation. Ang pinakahandaan po namin ngayon ay yung malakas na ulan at malakas na hangin po. At saka yung pwedeng maging pagbaha dito sa aming sa Lambak, Cagayan, dulot ng Cagayan River at ng Magat Dam. At saka yung posibleng landslide po at alam niyo naman yung geography ng Lambak ng Cagayan na meron po mga bulubunduking parte. Yun po ang pinakahanda namin sa ngayon po. Kaya nagkaroon po kami ng preventive evacuation at nagpasabi na rin po kami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nasa mga mabababang lugar at yung mga pwedeng bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa po. Kaya nagkaroon ng preventive evacuation po. Sir Jonathan. Okay. So sa report po ng Pag-asa, sir, may dalawa pang magkasunod na sama ng panahon ang binabantayan at posibleng susunod sa direksyon na tinatahak po ng Bagyong Nika. Ano po ang posibleng implikasyon po nito sa inyong rehiyon at paano niyo po ito pinaghahandaan dyan po sa OCD dahil sunod-sunod po ang bagyong tumatahak sa inyo? I understand last week po ay nagpa-evacuate na po kayo, no? Tapos ngayon, are they just remaining in the evacuation center, sir? Meron pa pong Ma'am Ninya mga naiwan doon sa Bagyong Marcia. Meron pang naiwan sa mga evacuation centers natin. Ngunit kakaunti na lang yon. At nadagdagan na naman po kahapon nung nagkaroon tayo ng preventive evacuation dahil po kaya Bagyong Nika. So nagsibalikan po sa mga evacuation center yung mga kababayan natin. At mas maganda na po yun at least nasa ligtas na lugar po sila. At saka yung papalapit naman o nakikita na natin na papalapit o kasunod na bagyo ay ito po ay pinaghahanda na rin po namin. Ang magiging epekto po nito ay siyempre saturated na po yung lupa natin. So inasahan po namin na pagka malakas na naman yung ulan ay maaaring magkaroon ng pagtaas ng level na tubig at magkaroon ng baha at saka mga posibleng landslide po dahil sa sunod-sunod po na bagyo na tumatahak dito sa amin sa Lambak ng Cagayan, Ma'am Dinya. Okay. So RD, kahapon po ay namahagi ng 80 million pesos na cash aid si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga lugar sa Cagayan na apektado ng Bagyong Marce. No? Gaano naman po kalaki itong tulong na ito para sa mga nasalanta nating mga kababayan?
Sir Jonathan, ay malaki pong tulong sa kanila sa kanilang pagbangon po. Kasi nasira po yung mga kanilang pananim, mga bahay-bahay. At malaki pong tulong ito sa mga kababayan natin dito sa Northern Cagayan po. Kasi sila po yung sinalanta ng Bagyong Marce itong nakaraang mga araw lamang po. So nanggaling po kami doon kahapon at makita mo po talaga yung pinsala na dulot ng Bagyong Marce dito sa bandang Katimugang Cagayan po. Alright. Mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan dyan sa Cagayan bilang pag-iingat sa hagupit naman po nitong Bagyong Nika at kung sakaling kailangan po nila ng tulong, saan po sila pwedeng dumulog? Maraming salamat, Ma'am Ninya, sa pagkakataon ito. So sa ating mga kababayan, huwag pong maging kampante po at sunod-sunod po yung mga bagyo na dadaan dito sa atin, sa Lambak, Cagayan. At gaya na sabi ko kanina, saturated na yung mga lupa natin, maaaring magkaroon ng pagguho ng lupa. At dahil sa malakas na ulan ay pwedeng magkaroon po tayo ng dito sa ating sa Lambak, Cagayan. So gawin po ang lahat ng kaukulang paghahanda at sundin ang lahat ng mga hakbang na pinairal ng ating mga lokal na pamahalaan o ng DRRMO at palaging nakantabay po sa maging ulat panahon at mga advisories ng Pag-asa NGB at sa mga media po ng ating pamahalaan para kayo po ay magabayan sa inyong paghahanda para sa mga susunod pang mga kalamidad o mga bagyo na dadaan po dito sa atin sa Lambak, Cagayan. Maraming salamat po. Ingat po kayo at maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Leon Rafael ng Office of Civil Defense, Region 2.